Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang The Wrecking Crew, na ipinalabas taong 2026. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Sa pagdiriwang ng Chinese New Year sa Hawaii, sa gitna ng maraming tao sa Chinatown, isang private detective na nagngangalang Walter Hawley ang naglalakad ng may kaba. Naghulog siya ng isang package sa mailbox, ninakaw ang isang jacket, at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kalye. Gayunpaman, nabangga siya ng isang blue na van. Samantala, ang kanyang anak na si James Hawley na isang Navy SEAL commander, ay makikitang nagsasanay sa kanyang koponan. Sa pagitan ng mga ito, nalaman niya ang tungkol sa balita ng pagkamatay ng ama, at pumunta sa morgue kung saan sinabihan siya na ito ay isang kaso ng hit and run. So it was a hit and run? Umuwi siya sa kanyang tahanan, sa kanyang asawang si Leila, at dalawang anak na sina Kai at Lani. Walang pakialam niyang sinabi sa asawa na matagal nang patay ang kanyang ama, dahil matagal na siyang walang komunikasyon dito. Humingi ng paumanhin si Leila, at sinabing dapat niyang tawagan ang kanyang stepbrother na si Johnny. Sinabi ni James na hindi niya sinasagot ang kanyang mga tawag, at wala silang tunay na koneksyon sa kanilang ama. Samantala, si Johnny ay isang pulis Oklahoma. Nakasakay siya sa kanyang motorsiklo pabalik sa kanyang tahanan, ngunit nadatnan niya ang kanyang kasintahang si Valentina, na nag-iimpake ng kanyang mga gamit at paalis na. Lumapit siya sa kanya at sinubukang intindihin ang lahat. Sumuko na si Valentina sa kanilang relasyon, dahil walang pakialam si Johnny sa kanya. Kaarawan niya ngayon at nakalimutan na niya ito. Pinagsisihan ito ni Johnny, ngunit nakapag-impake na ang kasintahan at tuluyang umalis. Baby! You know what this is? Badly drawn horse. It's a dragon. Looks like an angry horsey. Nandito sila para kunin ang package na ipinadala ng kanyang ama, ngunit walang ideya si Johnny tungkol dito. Dagdag pa niya na masama na ang kanyang araw at inatake sila. Binugbog ng husto ni Johnny ang mga lalaki, habang binaril siya ng isa pa. Umiwas siya at ginamit ang binugbog na lalaki upang magtago mula sa bumaril. Nang mahulog ng isa sa mga lalaki ang larawan ng kanyang ina, brutal niya itong pinatay. Kinuha niya ang larawan at tiningnan ang nakatuping larawan ng kanyang ama sa loob. Sa araw ng libing, naroon ang kapatid ni James na si Nani. Nag-aalala si James nang makakita ng dalawang magkahiwalay na gang, at naroon din ang sindikato at ang yakuza. Sinasabi nilang isang private detective si Walter, at malamang ay may koneksyon ito sa mga nasabing grupo. Nagtanong si Nani tungkol kay Johnny, ngunit sinabi ni James na walang chance na dumating ito. Gayunpaman, dumating si Johnny doon at ipinakilala siya sa mga anak ni James. You have more hair. Can I braid it? No. Johnny? James? Masungit ang relasyon ng magkapatid, at patuloy silang nagtatalo gamit ang mga salita. Di nagtagal, natapos ang proseso ng libing, at dinala ang abo ni Walter sa malayong parte ng dagat. Dumating ang magkapatid sa bahay ni James, at nabunyag ang tungkol sa alitan sa pagitan nila. Dito nakasalalay ang katotohanang niloko ni Walter ang ina ni James, at naging anak si Johnny. Ayaw itong pag-usapan ni James, dahil sinira ng insidenteng ito ang kanyang pamilya at bata pa lamang siya noon. Sa hapagkainan, naroon din ang gobernador ng lungsod na si Peter Mayhew, na nagkataon na kaibigan ng pamilya. Ayon sa kanya, magandang makita ang magkapatid sa iisang bubong, at nagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa kanilang mga nakaraang buhay, hanggang sabihin ng isa na gusto silang makita ni Walter na magkasama. Sinabi ni Johnny na hindi siya nandito para sa libing, kundi para malaman kung sino ang pumatay sa kanya. Nagulat ang lahat, at sinabihan ni James ang mga bata na umakyat sa kwarto. Ipinaliwanag ni Johnny na may pumuntang mga lalaki sa kanyang bahay para patayin siya. Tumugon si James na hindi nakapagtataka, dahil lagi siyang may dalang gulo. Gayunpaman, naniniwala si Johnny na pinatay din ang kanyang ina,
ngunit hindi nila ito pinag-usapan. Dahil dito ay natahimik ang lahat, at inutusan siya ni James na mag-usap sila sa labas. Go. Desperado na sinabi ni James na lagi na lang may dalang gulo si Johnny, dahil sinabi na sa kanya na hit and run ang nangyari sa kanilang ama. Dahil sa pagkadismaya, umalis si Johnny at iniwan si James. Maya-maya, nasa isang bar si Johnny at umiinom. Nakita niya ang kanyang dating kakilalang si Alekay, na nagulat na bumalik na ito sa Hawaii. Si Alekay ay kabilang sa sindikato na may dalang mensahe mula sa kanilang pinuno na si Mr. K, na gustong makipagkita kay Johnny. Tinanggihan ito ni Johnny, ngunit nadroga siya sa kanyang inumin at nawalan siya ng malay. Nang magising siya, nasa harapan na niya si Mr. K. Matagal na silang may alitan dahil pinatay ni Johnny ang marami sa kanilang mga tauhan, dahil naniniwala siya na ang grupo ang pumatay sa kanyang ina. Ngunit hindi iyon inamin ni Mr. K. Kinaladkad siya rito bilang babala, na hindi nila kukonsintihin ang anumang karagdagang pag-atake. Iminungkahi ni Mr. K na umuwi na si Johnny sa Oklahoma. Ngunit dahil hindi sumunod si Johnny, inatake siya ng grupo at nilagyan ng marka. Sinabi ni Mr. K na mayroon siyang 7 araw para umalis sa Hawaii, at pagkatapos ay iniwan nila si Johnny sa tabing dagat. Samantala, nakipagkita si James kay Detective Rennert, upang makakuha ng impormasyon tungkol sa kaso ng hit and run ng kanyang ama. Sinabi ni Rennert na medyo kakaiba ang lugar kung saan ito nangyari. Walang mga saksi, walang forensics, at walang sumasagot na mga pulis. Tinanong ni James ang tungkol sa mga security camera, ngunit wala ni isa, maliban sa isang hindi gumagana. Iniisip ni James kung kakaiba ba para sa isang private detective, na pumunta ng ganoon sa lugar nang walang investigasyon. Sinabi ni Rennert na walang dahilan para maniwala sa anumang mas malalim na foul play, at idinagdag na maaari niyang kunin ang mga gamit ng kanyang ama na nakolekta. Aalis na sana si James, ngunit sinabi sa kanya ni Rennert na ang higit na pagsisiyasat pa rito, ay maaaring parang pagtusok sa isang oso, na ayaw magpatusok. Dahil dito, sinabihan ni James ang detective na hindi niya siya masyadong kilala, dahil ang totoo, siya ang oso na pinatungkulan ni Rennert na ayaw magpatusok, o sa madaling salita, huwag siyang tusukin at makikita niyo ang kanyang paghihiganti. Thanks for your time. Sinuri ni James ang mga gamit ng kanyang ama sa kotse. May flash drive at isang piraso ng papel na may napakaraming nakasulat. Samantala, palihim na pumasok si Johnny sa apartment ng kanyang ama. Sinuri niya ang kanyang mesa at nakakita ng baril. Nang sandaling iyon, may pumasok na ibang tao at nagtago siya. Nagmamadaling hinalughog ng lalaki ang mga gamit ni Walter, at nilapitan siya ni Johnny. Binato niya ito ng mga bagay-bagay at tumalon sa mga bubong pababa sa kalye. Sinundan siya ni Johnny sa labas habang patuloy na tumatakbo ang lalaki, ngunit nagulat siya nang bigla siyang tinambangan ni Johnny sa isang punto. Dinala siya ni Johnny palayo, at tinanong kung ano ang ginagawa nito sa apartment ni Walter, kung gusto ba niya itong pagnakawan. Sinabi ng lalaking nagngangalang Pika, na parang tunay na ama na niya si Walter. Nang marinig ang pangalan ni Johnny, sinabi niya na nagtatrabaho siya para sa kanyang ama bilang hacker, tinutulungan siyang mag-tap ng mga telepono at iba pa. Tinanong ni Johnny kung ano ang huling bagay na hiniling sa kanya ni Walter, at sinabi ni Pika na ito ay para makakuha ng trabaho sa isang catering company na Nuiloa. Dahil dito, sinabi ni Johnny na magtatrabaho na si Pika para sa kanya ngayon at binigyan siya ng inumin. Samantala, ini-inspection ni James ang lugar ng aksidente ng kanyang ama, at napansin ang isang kamera sa isang kalapit na tindahan. Pumasok siya at hiniling sa lalaki sa counter, na ibahagi sa kanya ang kuha ng partikular na araw, at inabutan siya ng pera. Tinawag ng lalaki ang manager at ipinasa ni James ang kahilingan sa kanya. Nang tinanggihan siya muli, inabutan din niya ito ng pera, ngunit hiniling ng manager kay James na lumabas. Pagkatapos ay nagpa siya si James na maging marahas, upang makuha ang kanyang hiling. Sa apartment ni Walter, nakakita si Johnny ng surfing board at tinanong si Pika kung ginagamit ito ng ama, ngunit sumagot ito ng hindi, dahil sa masakit na tuhod. Kinuha ni Johnny ang board at may nahulog mula roon, na lumabas na isang blueprint ng konstruksyon. Sa ibang eksena, mayroong isang event si Mayho sa tabi ng dalampasigan,
para mag-promote para sa nalalapit na eleksyon. Naroon din si Nani, dahil siya ang assistant ng gobernador. Tumawag si Johnny sa kanya na nagsabi tungkol sa blueprint na may selyo ng gobyerno. Maa-access ni Nani ang database sa tulong ng 8-digit na numero at natagpuan ito ni Johnny, ngunit ibinaba niya ang telepono at iniwan ito para sa mamaya na pag-uusap. Sinilip ni Johnny ang blueprint, at nakita ang plano para sa pagdiba sa mga bahay at paaralan. Paalis na sana si Pika nang biglang pumasok si James, at muntik nang magkabarilan ang magkapatid. Pinagtawanan siya ni Johnny, dahil dumating si James na may hinala na may foul play ang pagkamatay ni Walter, na hindi niya pinaniniwalaan noong una. Dala ni James ang footage na kuha sa kamera sa tindahan, at pinanood nila ang aksidente. Napagtanto nilang walang plaka ang sasakyan, at mukhang hindi ito aksidente kundi sinadyang banggaan. Someone crosses your path, your natural reaction to brake and swerve. You didn't even brake. Not till way after that. Sinabi ni Johnny na kailangan niya ngayon ang lahat ng impormasyon tungkol sa anumang asol na van sa bayan, at ang impormasyon mula sa catering services na pinagtatrabahuhan ni Pika. Umalis si Pika, at nagtataka ang magkapatid kung paano nabuhay ang kanilang ama sa isang maliit na silid. Sa loob ng kotse, sinusubukan nilang unawain ang lahat ng pangyayari. Gayunpaman, naniniwala pa rin si James na maaaring walang saysay ang mga ito. Nagsimula sila ng pagtatalo, nang bigla silang binangga ng isang kotse at pinaputukan. Come on! Bumilis si James sa pagmamaneho at hinawakan ni Johnny ang kanyang baril. Nagpaputok siya sa kalaban, ngunit hindi tinatablan ng bala ang salamin. Kinuha ni James ang kanyang baril at pinatay ang isang lalaki. Sinira ni Johnny ang pinto at lumabas, at nagtago mula sa mga pagpapaputok. Kahit papaano ay nagawa ni James na umakyat sa kanyang kotse at tumalon sa sasakyan ng mga umaatake. Pinaputokan niya ang windshield, ngunit hindi ito nabasag. Hiniling ni Johnny kay James na tumalon, habang pinapaputokan niya ang tangke ng gasolina. Nasunog ang kotse at nailigtas si James, na nagreklamo dahil sa paborito niya ang kotse. Pinatawag sila ni Renard ng magkasama, at nagbigay ng lecture tungkol sa kaguluhan na kanilang kinasasangkutan. Sinabi niya na ang mga yakuza ang umatake sa kanila, at isiniwalat din niya ang katotohanan na si Johnny ay hindi na isang pulis. Siya ay sinuspinde 2 buwan na ang nakalilipas. Binigyan siya ni James ng drive para tingnan ang footage ng aksidente, ngunit binigyan sila ni Renard ng final warning. Kinagabihan, inilahad ni Nani ang kanyang natuklasan. Ito ang blueprint ng property sa Hilagang Bahagi, na pinondohan ng Robichaud Company na pinapatakbo ni Marcus Robichaud, na nagmamay-ari ng halos lahat ng properties doon. Mayroon silang larawan niya at hula nila ay nagtatrabaho si Walter para sa kanya. Ngunit hindi maintindihan ni Johnny ang big deal ng pagtatayo ng apartment. Sinabi ni James na hindi ito isang apartment kundi isang casino. Nang makakita ng selyo sa likod, sinabi ni Nani na ilegal ang pagsusugal dito. Naniniwala si James na dapat nilang makipag-usap kay Marcus, at sumagot si Nani na magdiriwang ito ng kanyang taunang fundraising para sa art museum. Kinabukasan, nasa sabik si Johnny na makita ang big bike ni James, ngunit pumasok si James at sinabing hindi niya ito pwedeng gamitin, at pagkatapos ay ipinakita ang lumang motorsiklo ng kanilang ama. This from like the 40s. Nice try, though. Sumakay sila gamit ang mga iyon, at narating ang lugar kung saan dapat itayo ang kasino. Isa itong nayon sa Hawaii, at ang komunidad ay naroon na sa loob ng 10 siglo. Being here is about more than just family by blood. That's why we need to protect it. Nakatanggap si Johnny ng tawag mula kay Pika, na nagpaalam sa kanila na may kinuha ang mga pulis na isang asol na van mula sa karagatan, at natagpuan nila ang isang bangkay. Sinabi ni Renard na may sira sa harap ng sasakyan at wala itong plaka. Dahil dito, ito marahil ang ginamit ng binangga si Walter. Ibinahagi ni Renard ang mga detalye ng lahat ng asol na van na nakarehistro sa bayan. Naroon ang Hayashi Imports,
ang tanging pangalang Hapones sa listahan. Naisip nilang puntahan ito, ngunit sinabi ni Pika na maaari silang magsimula sa fundraising ni Marcus, dahil kilala niya ang nag-cater nito. Sa party, palihim na pinasok ni Pika ang magkapatid na nakadamit bilang mga waiter. Mayroon din siyang impormasyon na ang mga import ni Hayashi ay pagmamay-ari ng Yakuza. Sinabi ni Pika na dapat silang maghiwalay, at nakita ni Johnny ang isang magandang babae at sinundan ito. Naabutan niya ito sa balcony at nagpakilala, habang inakay ni Pika si James sa paghuhugas ng pinggan. Nang sandaling iyon, isang lalaki ang lumapit sa kanya at humihingi ng plato, na ginamit sa pag-take ng droga. Pagkaalis ng lalaki, tiningnan ni James ang card na ginamit nito, at doon ay nakasulat ang Hayashi Imports. Samantala, nang narinig ng babae ang apelyido ni Johnny, na-curious siya dahil kilala niya si Walter. Sinabi ni Johnny na ama niya si Walter, at nag-alala ang babae nang marinig niyang pumanaw na ito. Tinanong ni Johnny ang babae tungkol sa koneksyon nito kay Walter, at sinabi ng babae na kinuha niya ito para imbestigahan ang mga aktibidad ng kanyang asawa. Dito ay nalaman na ang kanyang asawa ay si Marcus, at ang babae ay si Monica Robichaud. Nagdidiborsyo sila, at kung makakahanap siya ng anumang ebidensya ng panloloko nito, makakakuha siya ng sapat na tulong. Pagkatapos ay tinawag ni James si Johnny nang lapitan siya ng lalaking gumagamit ng cocaine na nagngangalang Nakamura. Ibinalik ni James ang kanyang card, sinabing naiwan niya ito. Tinanong ni Nakamura kung ano ang alam niya tungkol sa Hayashi Imports, at sumagot lamang siya na nawawala ang isang asul na van. Naunawaan ni Nakamura ang kanyang pagkakakilanlan, at nagtanong si James kung ano ang koneksyon ng Yakuza kay Marcus. Hindi sumagot si Nakamura dito, at nagsalita sa isang nagbabantang tono. Sinabi ni Monica na kailangan na niyang umalis, ngunit nag-iwan kay Johnny ng kanyang address. Ipinagpatuloy ni Nakamura ang kanyang banta at naglakad palayo. Nakita ni James na may ilang gwardya na kumuha kay Johnny, at di nagtagal ay nilapitan din siya ng ilan sa kanila, at dinala sila sa silid ni Marcus. Isiniwalat ni James ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Sinabi ni Marcus na naniniwala siyang binayaran niya ng buo si Walter. Na-curious sila nang malaman nilang kinuha niya si Walter, at tila nagulat si Marcus nang marinig na patay na ito, ngunit inakusahan siya ni Johnny na responsable sa pagkamatay ni Walter. Tinanong siya ni James tungkol sa koneksyon niya sa kanyang ama, at sumagot si Marcus na kinuha niya ito para bantayan ang kanyang asawa, dahil pinaghihinalaan niyang niloloko siya nito. Umakto si Johnny na nakakatakot habang naglalaro ng granada. Put that down, that is F1 grenade. Who cares? Nakita nila ang ilang daliri sa mesa at pagkatapos ay pinaalis na sila ni Marcus. Kinabukasan, narating ni Johnny ang address na ibinigay sa kanya ni Monica, ngunit nadatnan ang maraming tao sa paligid, dahil lumabas na nahulog si Monica mula sa gusali at namatay. Sa galit, agad na sumugod si Johnny sa mansyon ni Marcus. Lumalangoy si Marcus sa pool, habang isa-isang inatake ni Johnny ang kanyang mga tauhan. Ngunit bago pa siya makalapit ng husto, binaril siya ng taser gun hanggang bumagsak. Lumapit sa kanya si Marcus at sinisi siya ni Johnny sa pagpatay sa kanyang asawa. Dahil dito, humantong sa kulungan si Johnny. Pumasok si Mayho at sinabing personal na hiniling sa kanya ni Nani ang kanyang piyansa, at hiniling niya kay Marcus na ibasura ang kaso. Sinabi ni Johnny na si Marcus ang pumatay sa kanyang asawa, ngunit tumugon si Mayho na trabaho ng pulisya ang pagsisiyasat nito. Dagdag pa niya, may nakikitang kadiliman kay Walter na nakikita niya sa kanya at kay James, ngunit mayroon silang kapatid, isang bagay na wala kay Walter. Naghintay si James sa labas kay Johnny, at galit na sinabing hindi niya ito maaaring paulit-ulit na gawin. Sinabi niya na ang pagdurog sa lahat ng tao sa paligid, ay hindi makakapagpabalik sa kanyang ina. Nakakadismaya ito para kay Johnny at hinidbat niya si James, binugbog ng may buong galit. Gumanti si James at sumiklab ang isang matinding away.
Sa huli, nagwagi si James at si Johnny ay naglabas ng lahat ng kanyang hinanakit. Sinabi niya kung anong klaseng tao ang iniiwan ang kanyang nakababatang kapatid, kung kailan higit niya itong kailangan. Tumugon si James na papatayin si Johnny ng sindikato, kaya kinailangan niya itong paalisin para sa kanyang sariling proteksyon. Sinabi ni Johnny na walang ideya si James kung ano ang naramdaman niya, habang nakatingin sa mga mata ng kanyang naghihingalong ina na walang magawa. Si James na lang ang natitira sa kanya, ngunit iniwan din siya nito. Sa wakas ay humingi ng tawad si James kay Johnny. Tinanong ni James kung bakit niya tinutukan ang kaso ni Walter, gayong hindi naman ito naging mabuting ama sa kanya. Sumagot si Johnny na hindi niya natagpuan ang lalaking pumatay sa kanyang ina, at hindi niya maaaring hayaang mangyari din ito sa kanyang ama. Pag-uwi sa bahay, kailangan nilang makinig ng mahabang lektura mula kay Leila, ngunit natigilan siya nang makatanggap si Johnny ng tawag mula kay Valentina. Sinabi ni Valentina na pumunta siya sa bahay ni Johnny para kunin ang mga sulat, at may package para kay Johnny. Alam ni Johnny na ito ang package na hinanap ng Yakuza, habang binuksan ito ni Valentina, at nakita ang flash drive sa loob. Sinabi ni Johnny na kailangan ni Valentina na dalhin ito sa Hawaii. Sinabi ng dalaga na hindi siya makakapunta roon, ngunit pagkatapos ng lahat ay umalis pa rin siya at pumunta sa Hawaii. Sa airport ay ipinakilala ni Johnny si Valentina kina James at Pika. Pagkatapos ay kinuha ni Johnny ang flash drive at sinubukang humingi ng tawad kay Valentina, ngunit lumayo ito sa kanya. Sa kotse, inaccess ni Pika ang flash drive at ito ay isang digitally encrypted wallet. Sinabi ni Valentina na kailangan nila ng 12-digit passcode para ma-access ito, at ibinigay ni James sa kanya ang perang papel na natagpuan niya sa mga gamit ni Walter. Sa puntong iyon, isang helikopter ang nagpaputok sa kanila. Kinuha ni Johnny ang baril at nagpaputok, ngunit wala itong silbi. Si Valentina ang nagmaneho, dahil maaaring gamitin ng magkapatid ang mga baril. Lumikha ng kaguluhan ang helikopter sa kalsada, at nagawa ni Valentina na malampasan sila. Isang motorsiklo ang sumulpot at hinabol sila, ngunit pinaikot ni Valentina ang kotse at bumagsak ang mga lalaki. Kinuha ni Johnny ang baril ng sundalo para harapin ang helikopter sa kanilang likuran, at sa wakas ay hinalikan siya ni Valentina. Pinaputukan sila ni Johnny, ngunit hindi ito gumana. Tahimik na tinutukan ng baril ni James ang ulo ng lalaki at pinaputukan, ngunit bumagsak ang helicopter. Mabuti at nakapasok ang kanilang sasakyan sa tunnel bago ito sumabog. Nakarating sila sa isang tahimik na lugar, at gutom na kumakain si Johnny, habang galit na galit si James dahil nasira na rin ang sasakyan ng kanyang asawa. Sa wakas ay na-access ni Pika ang wallet, at tiningnan ito ni Valentina. Dito ay nakita niyang may $12 million na dumadaloy bawat taon, at ang account ay pagmamay-ari ng isang nagngangalang Mayho. Napagtanto ng magkapatid na binabayaran ni Marcus si Mayho, dahil kailangan niya ng isang tao na magpapaligal sa pagsusugal. Dagdag pa rito, dinala niya ang Yakuza para sa proteksyon. Samantala, kasama ni Nani ang gobernador at dinala nito ang blueprint sa kanya, at sinabing maaaring may ginagawang ilegal si Marcus. Sinabi ni Mayho na walang masamang mangyayari sa ilalim ng kanyang bantay. Susuriin niya ang lahat ng ito at kinuha ang blueprint. Bumalik ang magkapatid sa sasakyan, na naniniwalang ibinigay ng lalaki mula sa asol na van ang flash drive kay Walter. Napagtanto ito ni Mayho at tinawagan si Marcus, na tumawag naman sa Yakuza, at pinahirapan nila ang driver ng asol na van at isinuko si Walter, at pagkatapos ay pinatay din nila si Walter. Nang maglaon, nakarating silang lahat sa bahay. Tinawag ni James ang kanyang pamilya, ngunit walang narinig na tugon. Pagkatapos ay nakita niyang may mga bagay na nabasag, at ang telepono ay nakalapag sa sahig. Tumakbo siya papasok, at nakita si Nakay at Lani na nagtatago sa banyo. Nakahinga siya ng maluwag na ligtas ang mga bata, ngunit kinidnap si Leila. Nakatanggap si Johnny ng isang video at ito ay galing kay Marcus, at bihag nila sina Leila at Nani. Sinabi ni Marcus na kailangan nilang dalhin sa kanya ang drive ngayon din. Galit na galit ang magkapatid,
Kinuha nila ang lahat ng mga armas ni James na kailanganin nila at inilagay sa bag. You know he's not gonna trade. Neither are we. Nakarating sila sa mansyon at gamit ang mga suppressor, ay isa-isang pinatay ang mga gwardya. Lumapit sila papasok sa bahay, ginulo ang atensyon ng ilang gwardya gamit ang alarma ng kotse, at pinasabog silang lahat. Pinaputukan ni James ang isa mula sa isang salamin, ngunit hindi tumagos ang bala. Gayunpaman, binuksan ng lalaki ang bintana at doon na siya nabaril. Pagkatapos ay hinila nila ang mga bangkay papunta sa pool. Sa loob ng bahay ni Marcus, biglang naputol ang supply ng kuryente. Isa sa mga lalaki ang pumunta para tingnan ito, at nakitang pinutol ang mga kable. Pagkatapos ay nakita niya ang pool na puno ng mga bangkay at binalaan sila, ngunit bago pa siya makapagpaliwanag ng higit pa, siya ay sinaksak ni Johnny. Sinagot ni Johnny ang tawag, at sinabing magkikita sila ni Marcus maya-maya. Naghanda ang Yakuza para lumaban at gayon din si Marcus. Sa pasilyo, sinalubong ni James ang mga Yakuza. Nagkaroon ng away sa pagitan nila at isa-isa silang pinatay ni James. Di nagtagal, nakarating ang magkapatid sa silid at pinalaya ang mga babae. Aalis na sana sila, ngunit gustong tapusin ni Johnny si Marcus, at pinigilan din ni Layla si James na akayin sila palabas, sinabing dapat nilang bigyan ng leksyon si Marcus, dahil nagkamali ito ng pamilyang binangga. Hinanap ni Johnny si Marcus, habang sinalubong si James ng mga paputok ni Nakamura. Nagsimula ang isang labanan sa pagitan nila, habang nakita ni Johnny na sinusubukang tumakas ni Marcus. Kalaunan ay kumuha si Nakamura ng espada at patuloy na nilabanan si James, habang nakahawak si James ng isang mabigat na armas. Di nagtagal ay pinatay ni James si Nakamura gamit ang sarili niyang espada. Samantala, humingi si Johnny ng mano-manong labanan kay Marcus. Katagalan ay kinaladkad siya ni Marcus gamit ang kawit at tuluyang nanghina si Johnny. Babarilin na sana niya ito nang dumating si James, ngunit nakuha pala ni Johnny ang granada ni Marcus sa silid nito. Nagpaputok si Marcus, ngunit unang nangyari ang pagsabog at nahulog si Johnny sa tubig. Johnny! Tumakbo si James upang iligtas ang kanyang kapatid. Hinawakan niya ito habang patuloy na nasusunog ang pantalan. Kinabukasan, dumating ang mga pulis sa opisina ni Mayho at inaresto siya. Sinubukan niyang manipulahin ang iba para sa kanilang tulong, ngunit tinalikuran siya ng mga ito. Kalaunan, nagdiriwang ang pamilya sa dalampasigan, nang magbigay si Johnny ng isang alaala para sa kanyang ina. Dumating si Mr. K, at sinabi niya na karamihan sa ilegal na pagsusugal ay dumadaan sa sindikato, ngunit nakipagkamay ang Yakuza kay Marcus upang makialam sa kanilang negosyo. Ayaw niyang makipag-away, at kahit papaano ay nagawa niyang isali si Johnny sa kaguluhang ito. Binigyan ni Mr. K si Johnny ng isang papel, kung saan naroon ang pangalan ng taong pumatay sa kanyang ina, at hindi iyon sinuman mula sa kanyang grupo. Bumalik si Johnny kay James at ipinakita sa kanya ang papel. Sinabi ni James na hindi sapat ang kanyang pagtulong kay Johnny, kaya anuman ang kanyang desisyon, suportahan niya ito. Sinabi ni Johnny na matagal na niyang gustong maging kaibigan ang kanyang ama,
Ngunit hindi ito nangyari. Tinanong ni James kung nagtataka ba si Johnny kung bakit ipinadala ni Walter ang flash drive sa kanya, at naniniwala siyang maaaring tinatawag ni Walter si Johnny para umuwi sa kanyang tunay na tahanan. A lot of money, little penis. Sa wakas ay magkasundo na ang magkapatid, at bumalik sila sa kanilang pamilya, habang inihulog ang piraso ng papel sa apoy. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.